Alright guys, welcome to our webinar today. Our topic for today is about how to defeat discouragement. So by the way, this is Johnny Bodegas and I have a guest speaker right now wherein sobrang lupit nito. Baga, I can see myself from him nung nagsisimula ako, parang ganun din yung experience ko sa na-experience niya. Pero amazing lang kasi on how he deals with the discouragement sa buhay niya. Isipin mo, parang ikikwento niya mamaya kung ano ba yung nangyari sa kanya all throughout sa journey niya dito sa Swapy until such time na na-overcome niya at na-defeat niya yung discouragement sa buhay niya. And right now, who knows? Hindi natin alam na ito yung mangyayari sa tao to. So sobrang lupit nito, one of our leaders here in Swapy. So pakinggan natin siya. By the way, he is all the way from Bulacan. So pasok. Ronald Machete, the power leader from Bulacan. Alright, wow! Napaka-powerful naman introduction ni Sir Johnny Bodegas and thank you sir sa pagkakataon na binigay mo sa akin makapagbigay ng isang topic sa online webinar na to ngayong Lunes and talagang bumilib ako dito sa taong ito ever since nag-start ako sa SWAP dahil lahat ng kanyang mga post, lahat ng kanyang mga activities, lahat ng kanyang mga ginagawa, ginaya ko na sa SWAP. Ang hindi ko lang talaga nakopya dito sa taong to is yung kanyang kapugayan. Ayan, si Sir Johnny Bodegas. And kayo ngayon, mga nanonood, kayo ngayon na mga nakikinig, ang gawin nyo lang is maupo, makinig, at aralin mabuti, and i-absorb nyo kung ano man yung mga learnings na matututunan nyo sa topic natin ngayong gabi. And kung kayo yung mga first time, huwag po kayo mag-alala dahil first time ko rin magbigay ng topic. Okay, so quiz lang tayo. By the way, siguro sisimulan ko yung ating webinar ngayong gabi sa pagpapakilala na rin ng aking sarili. Ako nga pala si Ronald Machete and of course proud Swapy member. Nagmula pa po ako sa kabundukan ng Halcon sa probinsya ng Mindoro. No? Sa madaling salita, isa akong probinsyano mangyan. And na-migrate ako dito sa Manila noong 1995 dahil na rin siguro sa mga pangarap ko. Kasi sa amin sa probinsya, yung dala nga ng kahirapan, pag narinig nyo yung Maynila o yung pangalan ng Maynila, para bang andun yung malaking pag-asa. Pag narinig yung Maynila, para bang iniisip mo na dito mo makakamtan yung mga pangarap sa buhay. So sa madaling salita, after ng high school, punta ng Manila. And yun, kasi ako yung bata or yung tao na sobrang mapangarap sa buhay. Bata pa ako, elementary, high school, ang dami ko ng pinangarap. Dati gusto ko maging architect, gusto ko maging engineer, gusto ko maging teacher, gusto ko maging police, gusto ko maging artista. Ayan. So, kaya lang, ako naman yung tipo ng tao na ang dali namang ma-discourage. Okay? Sa lahat ng mga pangarap ko na ginusto ko, pag ako na-discourage, wala na, ako na mismo humihinto. Kaya sa dami ng pangarap ko, walang natupad kundi isa lang, yung pagiging artista. At yun yung pagsasalita ko ngayon sa harapan ninyo at napapanood sa YouTube. So, anyway, joke lang po ng konti para huwag tayo masyadong seryoso. Okay? Siguro, sisimulan ko yung aking topic sa pagkikwento ng isang totoong kwento ng buhay. Pero hindi po buhay ng kapitbahay namin, no? Buhay ko na lang yung kwento ko para hindi tayo ma-dismiss dyan. Okay? So, pagpunta ko ng Manila, sabi ko agad sa nanay ko, kasi laka ko sa lola, mga magulang ko nandito. Sabi ko sa nanay ko, nay, gusto ko na po mag-aaral ng college. Gusto kong course is civil engineering o kaya ay architecture. Sabi naman ng nanay ko, naku Totoy kasi ang tawag sa akin ng nanay ko, naku Toy, hindi natin kaya. Kung mangangarap kayo, alam mo, sakto lang na kaya natin kasi ang hirap ng buhay. So, dun pa lang, wala na. Sabi ko, ay, hindi nga kaya kasi ang hirap talaga ng buhay. So, parang sa akin, nung sinabing hindi kaya, sabing wala na. Hindi ko na tinupad yung pagiging civil engineer ko, yung pagiging architect ko. So, sabi naman nung ate ko, ganito na lang, Toy, sabi niya. Total, hindi man naman yung seaman ngayon. Way back 1995, talagang hindi man ang seaman nun. Sabi niya, mag-aral ka na lang ng marine engineering. So ako naman, sige, aral. Enroll ako, marine engineering. Kaya lang, nung time na nag-aaral na ako, hindi ko pala ganun kagusto yung course. Para bang wala sa isip ko yung tinuturo sa akin. Umabot ako ng second sem, wala pumapasok. So ang ginawa ko, tumigil na lang ako kasi wala rin eh. Hindi ko yung gusto yung course na yon. And then, sa madaling salita, wala akong natapos na course. Hanggang sa nakapagtrabaho ako. Okay? Noong 1997, nag-start na ako mag-work. 1996.
nag-start ako mag-work sa isang kumpanya. Okay? 96, and then ang sweldo ko pa nung 95 pesos a day. Pag overtime ako, umabot ng 137 per day. And siguro isang linggo ko, pag full ng overtime, 6 to 6 ang pasok, umabot na ako ng 1,075 pesos. So, sa ganun lang, halos nakontento na ako kasi wala no choice Hindi ka nakapag-aral, wala ka namang ibang alam na gawin, kundi mamabrika ka na lang. So, doon umikot ang halos kalahati ng buhay ko. 13 years ako sa pabrika. Doon ako nakapag-asawa, doon ako nagkaroon ng sarili kong pamilya. And dumating yung time na hindi na kasya, no? Kulang na yung kinikita namin. Kasi sa pamamabrika or sa pagiging employed, maniwala kayo sa hindi sa akin, wala po yung time na may sobra ka. Kalimitan or kadalasan is sakto at minsan kulang pa. Totoo po yan. And sabi ko, paano yung mga pangarap ko? Kung hindi man sa akin, at least sa mga anak ko na lang maibigay ko. Kaya lang, paano? Anong ibibigay mo kung sa isang katulad ko lang, binata pa ako, kulang yun Diba? Hindi talaga sasapat. So, sabi ko, magre-resign ako. Kasi kung 13 years ako at ganun pa rin ang kita ko, another 13 years pa, 26 years, wala na. Tatanda na lang kami nang wala kaming naabot na pangarap. Okay? So, sakto lang Sakto lang. Makakain lang ng 3 araw isang beses, ng 3 beses isang araw, then nakakapag-aral lang sa public yung mga anak ko, hanggang doon na lang. So, paano pa yung mga pangarap mo na gusto mong masenso, gusto mong at least makuha mo yung mga gusto mo, and yung pagyaman. Okay? So, lahat naman tayo talaga sa pagyaman ang ating mga hangarin, di ba? O sino ba yung hindi naghahangad na yumaman o masenso, di ba? Lahat naman tayo. Kaya ka nga nandiyan ngayon. Kung nasan ka man, estudyante ka, nag-aaral, di ba? Kaya araw-araw gusto mo umasenso, gusto mo yumaman. Kaya ka nandiyan ngayon sa mo, kung FW ka. Kaya ka nandiyan nagtatrabaho, gusto mo umasenso, gusto mo rin yumaman. Di ba? Kung ikaw naman nasa trabaho ngayon, halos nag-overtime ka kasi gusto mo rin umasenso, gusto mong yumaman. Wala naman taong hindi gustong yumaman Okay? Hindi naman tayo sabihin na mukhang pera, pero kailangan natin ng pera. Tama? Okay. So, lahat tayo nangarap. And then, sabi ko nga, hindi ako kontento sa trabaho na to, na pagiging empleyado sa minimum wage lang. Hindi ko makukuha ang gusto ko. Okay? Hindi ko matutupad ang pangarap ko. Nag-resign ako. So, ang ginawa ko ngayon, nung nag-resign ako, misis ko naman ang nagtrabaho, ako nasa bahay. And then, napag-decide na namin, o napag-usapan namin na habang nag-work siya, ako naman, mag-aaral. Mag-aaral ulit. Kasi nung time na, uso na yung IT, information technology. Sabi ko, sige, mag-enroll ako. Pag-usapan namin. Ang ginawa ko namang sideline nun, nung nagbukas yung school sa amin, kinuha ko naman yung kantin. Nung ako nag-operate ng kantin, at least yung ginagastos ko dun sa pag-aaral ko ng IT, nakukuha ko dun sa, kita ko rin dun sa kantin na ino-operate ko. So, sa madaling salita, nakatapos ako 2 years, associate in computer science. Kasi, nung time na yun, ang daming course. Namimili ako. Sabi ko, ano ba magandang course pag IT? Kasi sikat ang IT, computer. So, nakalagay dyan mga computer science, computer programming, computer technician. Inisip ko, ano kayo maganda? Yung pinakamataas na level ng computer. So, pag sinabing computer, wow, high-tech yan computer. And then, pag sinabi namang science, kung ikaw yung estudyante, yung ikaw nagtitake nung computer na yun, nung course na yun, ikaw yung scientist. Inisip ko, wow, computer scientist ako pagkatapos na ito. So, kumuha ako computer science. And then, sa madaling salita, nakagraduate ako 2 years. After nung computer science na yun, eto na, napakaganda ng offer sa akin, graduate ako. May nakapagtanong sa akin, wow, Ronald, graduate ka pala, computer science. Yes, ma'am, computer science po ako. Ganyan. And then, may bubuksan kami isang company, ang may RA, Japanese. Yan, sabi niya, hindi pa ito nabubuksan, pero i-hire ka na namin, ikaw ang magiging manager. Wow, sabi ko, ito na yata yung aking opportunity na hinahanap. Ito na yata yung aking, dito na yata magsisimula yung pag-abot ko sa pangarap ko, yung pagyaman ko. Sa madaling salita, na-hired ako. And then, ito na, ako na yung manager. Yung company, binibuild pa lang, tinatayo pa lang yung mga kung ano-ano dyan, and then, ako rin kumuha ng tao para doon sa mga kasama ko sa pag-operate ng company. And then, umabot yung 3 months, 4 and 5 months. Sa isang company na yon, hindi pa rin ako naging kontento. Kahit pa ako yung manager, ako yung pioneer doon, kahit bagong tayo yung company, kahit Japanese pa yung may-ari. Alam niyo kung bakit? Pangalan ng company, JN Computer Shop.
GM Computer. Ako sa IT, ang naging trabaho ko doon is taga-bantay ng computer shop. Okay, ako yung taga-timer, ako yung taga-singil ng 10-10 piso, ako yung taga-gawa ng mga research ng mga bata. Yun ang trabaho ko as an IT. So, sabi ko, naku, 100 isang araw. Eh, talo pa ako na magbubuti. Yung magbubuti, maglako lang, mag-ikot lang halos kalahating araw. 300 to 500 lang kinikita. Ako, 100 pesos a day as an IT. Doon, bantay ng computer shop. Okay? And good thing, kasi bago ako mag-resign doon, may nag-offer na sa akin ng Supreme Wealth Alliance o DA. Yan. Isang kaibigan, isang kakilala, isang kabas ko rin sa probinsya ng araw. So, in-invite niya ako. Sabi niya sa akin, ito, subukan mo. Sabi niya, wala naman akong alam dyan. Hindi, basta, may Facebook ka lang, buksan mo lang yung account mo. Hindi talaga Sabi niya, tapos, nalaman ko, mayroon pa 2,500 pesos na registration. Naisip ko, Diyos ko, 100 pesos nga lang kita ko isang araw Diba? Tapos, may registration, 2,500, saan ko kukunin? Kung ako nga lang, kulang pa sa pamilya ko And then, so, wala sinagawa. Isang araw, sinat niya ako. Ito, sabi niya, may account ka na sa SWA. Nilibre na kita. Sabi niya ganun. Wala kang gagawin, kundi buksan mo yung account mo, i-share mo sa Facebook, ito yung gawin mo. Ako naman, wala naman akong alam. Diba? Ano ba yung SWA na yan? So, hindi ko siya pinansin. And, eto na. 8 months na ang lumipas. Okay? So, dun sa 8 months na yon, grabe ang nangyari. And before ko ikwento, yung pinagsimulan ko na 8 months sa SWA, bago ko kayo dalhin doon sa napakalupit na nangyari sa akin sa 8 months na yan, balikan natin yung main topic. Ano pa talaga yung topic ko? Ang haba na ng dandal ko rito, hindi ko pa nasasabi ko yung topic. Okay? So, ang topic natin is, kita ba? Ay, hirap. Sulat. Makirap. Ayan, okay? Yan. Yung topic natin. Discouragement versus dreams. Wow! Sakto! Sakto doon sa mga kwento ko pala. Okay? Discouragement versus dreams. Nabanggit ko kanina, napakarami ng aking mga pangarap. Pero bakit wala ako natupad? Kasi nga, ako yung tipo ng tao, pag na-discourage lang ng konti, wala na. Ako na mismo yung tumitigil. Nakakalimutan ko lang yung dreams ko dahil dito sa mga discouragement. Okay? Ngayon, sa buhay natin kasi, lalo na dito sa ginagawa natin sa ating business, ang dali natin ma-discourage. Diyan tayo nawawala. Okay? Diyan tayo nawawala ng point of view sa dreams natin dahil mas tinatalo tayo ng discouragement. Okay. Hindi naman natin masisisi. Bakit? Sino yung unang-unang mag-discourage sa atin? Una, parents. Okay? Pala rin sa akin, may utang pa ako sa inyo yung tungkol sa 8 months. Okay? Parents. Sunod na magdi-discourage sa atin ay closest friends. Closest friends. Yan. Okay. Bakit ba tayo di-discourage ng parents? Because, una kaagad dyan, involved is pera. Pera. Siyempre, una, takot ang parents natin. Takot ang magulang natin kapag nalaman niya na ikaw sumali ka sa isang activity or sa isang business or sa isang kung ano man yung pinasukan mo at naglabas ka ng pera. Bakit? Based on their experience. Okay, halimbawa, katulad nito, sa experience ng nanay ko, no? Baka sakaling ganito rin yung experience ng inyong mga magulang kung ba't ka dinidiscourage. Yung nanay ko kasi nung araw, nung bata pa ako, marami rin sinalihan yan. Yung panahon niya, pumasok yan sa Avon, no? Pumasok yan sa Hairway, pumasok yan sa Avon, Hairway, may Tupperware, at napakarami pang pinasukan niya, mga PC collection, personal collection. Lahat yan pinasok ng nanay ko. Ang problema, hindi naging successful ang nanay ko. Bakit? Pinautang lahat. Pinautang sa Tupperware, pinautang sa Avon, pinautang sa Hairway. Lahat pinautang ang nanay ko. Bagsak. So, walang nangyari sa kanya. Kaya, ang sasabihin ng nanay natin sa atin, or ng nanay ko, sabi niyan, galing na ako dyan. Na? Papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Naglabas ako ng pera, walang nangyari. Paano pinautang niya? So, hindi natin masisisi, kasi nga, based sa experience ng mga parents natin. Okay. Discouragement naman ng mga closest friends natin. Paano na tayo dinidiscourage? Because of lack of authority. Okay? Because, makinig.
Tatanong mamaya kayo, may exam tayo. Lack of authority. Okay. Sa mga closest friends natin, sila yung madalas natin kasama, sila yung madalas natin nakakasalamuha, sila yung alam nila halos yung background natin. Ngayon, ikaw, aanokin mo sa opportunity, yung closest friends mo. Alam naman niya kung anong karakas mo eh. Alam naman niya kung sino ka eh. Lalo kung nagsisimula ka pa lang, lalo kung wala ka pang resulta. Totoo ito. Kasi ganito, halimbawa, isang bata, katulad dalawa ng isa nating member na si James Ronald Alonso, no? Kung hindi ako nagkakamali, nag-start siya 12 years old. Ikaw, ilagay mo sa sarili mo, 12 years old ka. May mga kakilala ka sa inyo, sa lugar nyo, may mga kapitbahay ka. In-invite mo or inalok mo ng opportunity natin sa SWA. Tingin mo ba maniniwala sa'yo? Merong oo, pero kadalasan, i-discourage ka nila. Isipin nila, sino ka? Ang bata-bata mo, ano alam mo sa business? Diba? Baka mamaya, hindi mo alam yung ginagawa, naloko ka na ng company, naloko ka ng tao nag-invite sa'yo, pati ba naman kami, lalokohin mo. So, isa rin yan, closest friends, na pwede ma-discourage sa'yo because of lack of authority. And next, sino pa mag-discourage sa'yo? Relatives. Yan. Relatives. Siyempre, miyembro ng pamilya, concerned din sa'yo yan. Okay? So, bakit sila nagiging negative? Ang una kagad nila ang tatanungin sa iyo ay ganito, lack of knowledge. Lack of knowledge. Kasi unang-una, yung iba natin mga kapamilya, kamag-anak, mga tsahin, tsuho, wala namang alam eh. Lalo kung mga galing din sa mga probinsya, no? Walang alam doon sa pina-offer natin business. Okay? Lack of knowledge sila. Una, hindi nila alam kung ano yung network marketing. Hindi nila alam kung ano yung Support Alliance Ultimate. Ni Facebook, hindi nila alam. Ngayon, pag inalok natin, mga relatives natin, isin, ano ba yan? Hindi ko naman alam yan. Baka mamaya, kalokohan na yan. Okay, ba't maglalabas ng 2.5? Diba? Yan, isa rin yan. And then, next is, eto ang nangyari sa akin. Asawa. Yan na. Eto, pwede rin mag-discourage sa atin ang asawa natin. Okay? Because of nakikita naman nila ginagawa mo. Ito yung nangyari sa akin. Okay, sige. Flashback muna tayo kanina. 8 months, pag-join ko sa SWA, eto na. Sabi sa akin nung upline ko, nung friend ko, eto, may account ka na, libre na. Wala kang babayaran 2.5. Ang gawin mo na lang, pag-Facebook ka, buksan mo yung account mo, i-share mo. So ako naman, eto, sige. Bukas ng Facebook, binuksan na yung ako, share. Kaya lang, sabi ng asawa ko, ano ba yung ginagawa mo na yan? Okay? Minsan, pupunta pa doon sa binabantay computer shop, nakikita nyo, may mga kachat ako, naku, galit na galit. Galit na galit sa akin yun. Ayan ka na naman, Facebook ka na naman. Okay, pag uwi ko ng bahay, ang tinatupag ko, Facebook. Oh, Facebook ka na naman. Swaswa ka na naman. Ano ba nangyayari sa aswa mo? May kinita ka ba? Okay, so ako naman, siyempre, nagsisimula, wala pa rin talagang kinita. So wala akong ipakitang proof sa asawa ko. Okay? Bukas ka ng bukas dyan abono pa ako. Yan. Laging ang taas sa kuryente natin, wala ka namang binibigay sa akin na commission or income. Wala naman siya nakikita income. Tama naman. So, puro ka ng Facebook, puro ka ng chicks. Okay. So, dyan pa lang, pwede tayo ma-discourage sa asawa natin. Okay? So, isa pa, na mag-discourage sa atin, pati na rin yung mga other person, other people. Okay. So, yung mga other people naman na yan, wala namang ibang alam yan, kundi yung ano lang, wala, kasing walang alam. Ang alam lang nila is mag-discourage ng tao, mag-criticize, o talagang kasing negative lang sa mga ginagawa mo. Sila yung mga tipo ng taong makikita utak, mga close-minded, sila yung mga walang alam, no? Kundi ibaba yung mga taong nangangarap. Okay, so yan yun. Kadalasan kasi, madali tayo ma-discourage. Isa tayo sa comfort zone. Okay, yan. Comfort zone. Ano tong comfort zone na to? Halimbawa, meron tayong isang in-invite, no? Meron tayong isang inalokan ng opportunity. Hindi natin alam, yung inalokan pala natin is may kaya, di ba? Malaki bahay, mayaman, maraming sasakyan. Ikaw ngayon, isang hamak ka lang, katulad ko, isang hamak ng computer technician, inaano ko siya. Paano kanyang paniniwalaan kung nakikita kanyang araw-araw pumapasok sa computer shop,
sumasahod ng 100 piso, samantalang siya napalaki ng bahay, mayaman, may kotse, paano kanya mapapaniwala? Paano mo siya mapapaniwala at mapapasali? Kung siya mismo, sinasabi niya, hindi ko na kailangan yan. So, dyan pa lang, pwede ka na ma-discourage. Tama? Okay. Isa pa is, pride. Yan. Ito na. Pumasok na dito yung pride. Dito yan, karamihan sa mga other people. Okay, yung iba, gustong-gusto man, gustong-gusto rin yung mga opportunities, sabi na, maganda, okay siya, pero hindi rin sasali. So, ang problema lang kasi sa kanila talaga is pride. Kasi kahit pakitaan mo na nung iyong proof, no? Kahit sabihin mong legal yung company, kahit sabihin mong establish yung company, kahit sabihin mong 2 years na yung company, kahit sabihin mong marami na naging milyonaryo, dahil sa pride niya, paninindigan pa rin niya na ayaw ko. Hindi ko na kailangan yan, okay na ako. Hindi ko kailangan ng pera, importante sa akin, masaya ang pamilya. Hindi ko kailangan ng pera, importante sa akin, malusog ang pamilya. Totoo ba yun? Diba? Hindi naman eh. Paano magiging malusog ang pamilya? Ay kung wala kang pera, o diba? Dati, prinsipyo ko yan eh. Ganyan ako ka-negative. Ako kasi yung tipo ng taong sobrang maargumento. Okay, bigyan mo ako ng isang opportunity. Pakita mo sa akin lahat ng magandang bagay. Hindi ko titingnan yan. Ang titingnan ko dyan kung alin yung pangit at kung alin yung butas, doon kita i-debate. So, ganun akong tao. Dahil sa pride din. Okay, yan ako dati. And then, yung sinasabi nga na dati rin, prinsipyo ko na rin yun na hindi ko kailangan ng maraming pera, hindi ko na kailangan yumaman. Okay na ako, basta malusog ang pamilya. So, dahil sa prinsipyo na yun, ayan, katawan ko tuloy, kitang-kita ngayon. No? So, kaya nalimutan ko na yun. Hindi totoo yun, na hindi mo kailangan ng pera. Hindi magiging malusog ang pamilya kung walang pera. Hindi magiging masaya ang pamilya kung walang pera. Bakit? Baka kahit kayo hindi ng anak mo, pag umiyak, hindi mo maibigay. Paano magiging masaya kung iyak ng iyak? Tama? Okay. So, kalimitan, pride, comfort zone, lack of knowledge, lack of authority, and pera. So, sino-sino magdidiscard sa atin? Pwedeng parents, pwedeng closest friends, pwedeng relatives, asawa, and other people. So, ngayon, ano naman ang gagawin natin? Wala nga. Ano pang gagawin mo? Discourage ka na nga. Okay? So, hindi po gano'n. So, kailangan, siyempre, ikaw mismo sa sarili mo, huwag mo pakikinggan ng mga discouragement. Kung maalala nyo, doon sa last webinar sa atin ni Sir Johnny, ni Sir Romel Aguas, di ba? About dreams. Okay? Paano ba abot yung dreams mo? Nagsisimula di ba sa you? Yung factor? Ano ba yung factor na yan? Walang kukuha ng pangarap mo kundi ikaw, di ba? Maalala nyo yung last webinar ni Sir Romel Aguas. Kasi, ang criticism or ang discouragement, there is always a critics, there is always a discouragement, there is always a people who discourage you, and of course, there's always you. Nandiyan kayo to prove them wrong. Kasi kung sila pakinggan, paano pa yung pangarap mo? Ba't ka panangarap? So baka matulad ka rin sa akin. Napakarami kong pinangarap na walang natupad, kundi yung pagiging artista. Yan, tandaan nyo ha. So, huwag po tayong papadiscourage. Bakit? Hindi mo makukuha ang dreams mo eh. Kasi, parang ito yung kwento eh. Ito yung kwento. Merong magtatay, no, na nanggaling pa sa isang malayong bundok. Okay? Yung tatay siguro mga edad na 50 years old, 60 years old, may rayuma. And then meron siyang kasamang anak na siguro 8 taon na bata at payatin. And then meron silang isang kabayo. Yung kabayo naman may sakit na, payatin na rin at siguro may rayuma na rin, pilay-pilay. Habang naglalakad sila, yung mag-ama at saka yung kabayo, lalakad, hatak-hatak ngayon yung tatay na 50 years old, yung kabayo na may sakit na rin, napansin sila ng isang grupo ng tao. Siguro, narinig ng bata na pag-usapan. Ang sabi, is ganito. Pero may mag-ama, hindi marunong mag-isip. May kabayo pa, hindi naman sinakyan. Di ba? Naglakad lang sila, napakalayo na nilakaran. So, sabi naman ng bata, tay, narinig sabi ng mga tao, ba't daw may kabayo tayo? Hindi naman natin sakyan. So, ang ginawa ng ama, sige, sakyan natin. So, sumakay sila. Habang tumatakbo sila, sumunod na namang isang lugar na naman, o isang barangay, nakita naman silang tao. Sabing ganon, nag-usap-usap pa rin. Tinang yung mag-ama, napakawalang awa. Ang payat-payat na ng kabayo, may rayong pa, sinakyan pa nilang dalawa. Diba? Makawalang awa sa hayop. So,
Sabi na naman ng bata, tay, narinig ba yung usapan? Sinasakyan natin yung kabayo. Dalawa tayo, wala na tayong hawa. So, ang ginawa ng tatay ngayon, pinababa ngayon yung anak. Siya sumakay, kasi may rayuma. So, habang tumatakbo, yung tatay yung bata, hatak-hatak yung kabayo, nakasakay naman yung tatay. Sunod na naman barangay, may nag-usap-usap na naman. Ito naman sabi, tinan mo naman yung ama, napakawalang hiyang ama. Isipin mo yung batang walang taong, yung batang anak, pinaglalakad, samantalang siya nakasakay sa kabayo. Diba? Napakawalang kwentang ama. So, doon pa lang, narinig naman bata, tayo narinig ba yung usapan? Sabi ko nga, anak siguro ikaw na lang dito sa taas, sa kabayo, at ako lang maglalakad. Okay? Madali salita, naglakad na lang yung tatay, hatak-hatak yung kabayo, na napayatin, kumating na, kabayo ang tinuturo kong payat, nandun yung anak ngayon. Okay? Pagdating nito sa kabilang barangay, sabi na naman ng mga tao, napaka-walang modong bata. Tingnan naman yung tatay. Matanda na, may rayuma pa, pero siya, nakasakay sa kabayo. Hindi na yung amang pinasakay. So, narinig naman mga bata. Nung bata, no? Napag-usapan naman na, naku, ano bang gagawin natin? So, ibig sabihin lang, doon sa kwento na yon, ang tao talaga, walang kakontentuhan, kundi, walang pwedeng gawin or walang gustong gawin, kundi i-critics ka lang, or kundi, ano lang, yung i-criticize ka lang, i-discourage ka lang sa ginagawa mo. Kasi lahat naman ginawa na nila eh. Diba? Naglakad sila, pare-pareho, sinakay nila pare-pareho, no? Pa isa-isang sakay, pero wala pa rin. Puro negative pa rin ang tinatanggap nila. So, ganun din tayo. Ngayon, kung ikaw magpapadala sa ganung mga criticism, sa ganung mga discouragement, wala na. Okay? So, ngayon, ulitin natin, paano natin makuha yung dreams natin. Magsisimula yan sa'yo. Kailangan, siyempre, ibayan mo yung iyong loob. Ibayan mo yung iyong pangarap. Kailangan panghawakan mo yung pangarap. Kasi ang problema sa ating mga Pilipino ganito. Ito, i-connect natin sa SWA. Okay? Paano matutupad natin mga pangarap? Ito kasi yung mga tanong. Dito tayo madaling ma-discourage. Lalo kung baguhan ka pa lang. Unang tanong, kikita ba ako dyan? Yan. Kikita ba ako dyan? Take note ha, sulat nyo. Ito, pakinggan mabuti ha. Huwag mo siya tumingin sa pogi. Ito, dito kayo, sulat nyo to. Unang tanong, bakit tayo na-discourage sa ginagawa natin sa SWA? Kikita ba ako dyan? Yan ang tanong. Ikaw naman siyempre, oo naman! Kikita ako dyan. E paano? Paano kikita? Siyempre, invite mo ako. Diba, ganyan, mag-i-invite ka, mag-i-invite. Gano'n naman Kikita, bakit hindi? 2 years sa SWA. 2 years natin sa SWA, nakapag-build tayo ng 15 top earner. At karamihan dyan, milyonaryo. Lahat yan, milyonaryo. Kasi yung huli natin, 0.5 millionaire Diba? Milyonaryo na rin. Nakapag-build tayo ng 15 millionaires in 2 years. Meron tayong na-generate ng mga car owners, di ba? Marami nakabili sa sakyan. May nakapagpatayo ng mga bahay. May nakabili ng mga kondo, di ba? So, kikita. Tama, mali. Ay, ako man Balikan ko mamaya yung utang ko sa inyo, paalala nyo yung 8 months ko. Grabe ang nangyari. Okay? So, kikita. Siyempre, top earner yan millionaire yan Sila yung nauna. Talagang kikita sila. Tama? So, isa yan sa mga objections sa atin. Minsan dyan tayo na-discourage. Natural, una sila kikita Okay, explain ko ha. Halimbawa, ikaw, nag-join ka sa akin. Okay? Ito ang pinag-usapan natin, yung kikita yung nauna. Nag-join ka sa akin. Ikaw naman, siyempre, agresibo ka. Invite. Naka-invite ka, isa. Nanay mo pa. Diba? Pinagbigyan ka nanay mo Okay? Ngayon, si nanay mo, ganun din. Siyempre, agresibo din at talagang gusto-gusto kumita. Invite din si nanay. Okay? Si nanay naka-invite, isa lang rin. Tatay mo pa. Kita niyo yan? Diba? Tatay mo pa. Ang problema, ito si tatay niya ngayon, nasa inuman wala namang alam yan. Sanabi ng nanay mo, ikaw, member ka na ng SWA. Member ka na ha? Ano ba yung SWA? Sarap-sarap ng inom ko rito Hindi, alin ka sa bahay. Gano'n, mag-invite ka rin. Ikaw, may Facebook ka, gawa ka ng Facebook, and then buksan mo yung SWA mo. So, si tatay naman, ano bang alam ko dyan? Dadalhin mo ko sa bahay, sarap-sarap ng inom ko dito Basta mag-invite ka, okay. Ngayon, si tatay naman, sige, gumawa ng Facebook, binuksan niya sa WhatsApp, nag-share. Ang maganda pala dito, si tatay pala, marami palang kakilala.
Marami palang kakilala. Okay, nakapag-invite yan. Ang na-invite, halimaw. Halimaw. Huwag nyo tingnan. Hindi ako halimaw. Eto, yung na-invite pala ni tatay, halimaw. Okay. Sige, ilagay na lang natin sa totoong senaryo. Okay? Lagay na sa totoong senaryo. Apply ko. Na-invite ako. Okay? Nung ma-invite ako, may na-invite din ako. Pangalan yan, Salvador Flores. Okay, Salvador Flores. Si Salvador Flores, may na-invite. Si, pangalan niya. Wala ako. Okay. Si Labrador. Ayan. Labrador. Richard Labrador. Okay? Si Richard Labrador, may na-invite. Pangalan niya, Joseph Labrador. Ayan. Para makatotohanan tayo lahat. Joseph Labrador. Si Joseph Labrador, may na-invite isa. Okay? Isa lang ha, isa. Ang pangalan naman yan, Halimaw. Ay, hindi Halimaw. Louie Operiano. Okay? Ngayon, si Louie Operiano, nag-iisang invite lang ni Joseph Labrador, naka-invite kasi Halimaw nga eh. Ang daming na-invite. At ang na-invite pala ni Louie, mga magagaling din, mga networker din. Kumita si Louie Operiano ngayon. Imagine mo, kumita siya ng 50,000 in just 3 months. Oh, saan ka pa? Okay? Ngayon, ang tanong, itong apply ko, nauna, kumita ba? Hindi. Di ba? Hindi naman eh. Kasi, ang kumita si Louie. Ito nga sa baba. Invite ako, may invite. Ang lalim na niya. Nahuli na nga siya kung tutuusin eh. Pero siya ang kumita. So, hindi totoo. Nauna lang ang kikita. Ang kikita dito talaga, yung may pangarap, yung hindi marunong pa-discourage. Kuha niyo ako? Okay. So, malinaw hindi kung sino nauna ang kikita. Ang kikita, kung sino yung may malaking pangarap, kung sino yung hindi nagpapa-discourage, at kung sino yung talagang magtutuloy-tuloy para abutin yung pangarap niya. Okay, so malinaw hindi yung kung sino unang yung lang kikita. Okay. Next, ito pa, madalas tayo mag-discourage dito. Paano kung magsara ang company? Kikita ka nga. Paano biglang magsara ang company? Pwede. Wala kung bakit. Kasi based on experience din ng iba. Okay, ito. Kasi yung isang senaryo bakit nila nasabi na paano kung magsara ang company? Kasi totoo yan, nangyari na yan, okay? Nung nakaraan lang, hindi ko na babanggitin kung ano yung company okay, Upworm. Ayan. Okay. Nung time na yun, may mga member din kami mga baguhan lang. Okay, may mga member kami, sige, gawin nyo lang, tuloy-tuloy, and then mag-invite lang kayo, mag-share kayo, aralin yung sistema. After 2 years, kita nyo yung mga milyonaryo natin, magiging ganyan din kayo. Okay? Patwiran nila, naku, ang tagal, 2 years bago ako magkaroon ng kotse, 2 years ako bago magkaroon ng milyon. Samantalang dito, sa nagsarang company na to, hindi ko nababanggitin yung Upworm, sa amin, 3 months lang, 5 months lang, may kotse na ako. Wow, may Montero na ako, sabi ng isa. Ang ginawa niya, hinakot niya lahat ng members niya. Dito tayo sa company na nagsara, na hindi ko babanggitin, Upworm. Dito tayo dali. 3 to 5 months, may Montero na ako. Magiging mayaman na tayo. Okay. After 5 months, nakakuha siya ng Montero. Wow, ang galing. 5 months, ganun pala talaga. Problema, nagsarado si Upworm. Okay? Siya naka-Montero, ang daming member na naghahanap sa kanya ngayon. Ang daming member na naghahanting sa kanya ngayon. May Montero ka nga. Makakababa ka ba ng Montero mo? Hindi, dami naghahanting sa'yo Baka sa yung Montero mo? Diba? Kaya, yung pagsasara ng company, nandun yan Kaya lang, bakit? Bakit nagsasara yung company? Ito, explain natin Bakit nagsasara yung company? Dahil, yung mga company na itinatayo nila, ang may-ari niyan, mga businessman. Mga businessman. Ang alam nila, kumita. Ang alam nila, mag-business. Hindi nila alam yung network marketing. Hindi nila alam yung way of, yung sa leveraging. Hindi nila alam kung paano mag-uplift ng buhay ng tao para pag kilungan nila, tutulungan nila at yung mga tao na yun na nasa ilalim, kumita rin. Ang alam nila, kumita lang sila. Kasi mga businessman lang yan Okay, paano magsasara ang company? Nangyari na yan sa ating CEO. Dati. Okay. CEO natin, Mr. Francis Chavez. Baka kilala nyo. Si Mr. Francis Chavez, 20 years ng networker. Marami na rin pinasukang company yan na nagsara. Katulad nga nung kanina.
na ang alam lang kasi ng mga may-ari is mag-business at kumita. Ito naman si FC na to, magaling na networker eh. Talagang pinaniniwalaan siya ng tao. Kung sinabi niya, halika rito, join kayo sa akin, kikita tayo rito lahat. Okay, so ang tao naman, sunod sa kanya, sunod. So, kumita yung mga tao niya. Ang problema, nagsara si company. Okay, lipat na naman sila ngayon. Halika dito, may bago na naman. Kikita tayo rito, bagong company, pasok tayo, payong-payong niya. Sunura naman yung tao. Kumita na naman sila. Nagsara naman ang company. Okay. Dito na naman tayo, may bago na naman. Ano si Sir Francis Chavez. Ang tao naman niya, sunura na naman. Yung mga tao, ano ba yan? Nalilito na ako, saan ba talaga yung company? Okay? Ano ba yung company? Ikaw naman, nagsara ng company, ang gagawin mo. Alam mo, dito tayo, invite tayo, pasok tayo sa company, sarado na ako. Diba? Hindi naman. So, ang ginawa ngayon, ito si Sir Francis Chavez, dahil siya talaga yung networker, siya talaga nakakaalam ng sistema ng leveraging, sistema ng network, siya na kayo nagtayo ng company. Okay? Siya na kayo nagtayo. Alam niya kahinaan ng isang company, alam niya kung paano magiging malakas ang company. The man behind SWA. So, paano magsasara ang SWA? Eh, ang mamahala is networker na. Okay? Networker na. At bukod doon, paano magsasara ang SWA kung may tinayo na isa pa? 2 years pa lang nakapagbili ng 15 million, may tinayo na namang isa. O, di ba? Kung magsasara, hindi naman tatayo yung isa yan. Bagsak na. Kuha niyo ako? So, hindi magsasara. Kung pag-usapan natin ang SWA, dahil networker lang na mamahala dyan eh. May alam na niya sa networking. Alam na niya kung anong kahinaan. At kung alam na niya kung paano lalakas yung company. Okay? Isa pa. I-discourage tayo dun eh. Ito ngayon magandang tanong. Eh bakit e-books? Okay? Makinig lang ha. Bakit e-books? Medyo mahaba yung time natin. Bakit e-books? Eh samantalang pagpunta ko dyan sa labas eh, may books na. Diba? Pagpunta ko dyan sa National Bookstore, may books na. Diba? E-books. Pagpunta ko, search ko sa Google, ang dami ng e-books eh. Pagpunta ko lang sa kung ano mga site, yung e-books na, bakit e-books? Okay. Magandang tanong. Tanongin ko kayo, pag sumali ka sa isang networking ng product ay gamot, bakit gamot? Bakit gamot? Ano sinasabi nila? Bakit gamot? Wala naman sinabi na, oh, product namin, gamot, medyo magaling. Diba? Ang lagi sinasabi niyan, magaling. Effective. Diba? Lahat ganun. Para gumaling ka. So, ibig sabihin, ang gamot na product, para gumaling ka. Diba? Para maging prevent mo sa mga sakit, yung kanilang mga vitamins. Okay? Ngayon, bakit naman sa Avon, bakit naman ang kanilang product ay mga beauty product? Okay. Beauty. Kaya mo tinangkilit, para gumanda ka. Diba? Para gumanda ka. Para pumuti, para kuminis. So, yun lang naman yun eh. Bakit e-books? Bakit e-books? Ano ba ang pangarap natin? Ano ba mga dreams natin? Diba ang dreams natin? Para tayo umasenso. Para tayo yumaman. So, bakit e-books? Itinuturo ng e-books yung mga paraan, diba? Yung mga paraan, paano mo makukuha yung dreams mo? Paano ka aasenso? Paano ka yayaman? Sabihin mo naman, e-books lang yan eh. Diba? E-books lang yan. Ang dali lang naman makuha sa Google yan. No. Searchable. Yung product natin ng e-books na 2,100 plus, lahat yan, mga premium yan. Lahat yan premium. Oo, yung iba sinasabi kami premium. Lahat naman premium. Hindi naman sasabihin na kami medyo premium, kami konting premium. Hindi. Lahat yan sasabihin premium. Okay? Kaya lang, hanapin nga 2,100 plus na yan sa Google, masisearch mo siya. Pero, hindi mo siya madadownload lahat. Hindi po totoo yun. Kasi kung papupunta mo yung website na yon, bibigyan ka lang siguro mga first to 5 pages. After nun, hihingan ka na ng para maging premium, magbabayad ka na. Okay? So, sa atin, once naman kung yung e-books mo, full access ka na lahat dyan. Sa'yo na lahat dyan sa halagang 2,500. Okay? Halos piso na lang, premium. May resale rights pa, pwede mo ibenta ng 50 pesos isa, tubo ka na. Okay? Pero bihira lang yung nagbibenta kasi bakit mo ka lang benta pa isa-isa kung pwede mo naman ialok ng buong library. So, ganun, bakit tayo e-book? Okay? Ngayon, balik tayo dun sa okay, bakit e-books ha? May isang kwento. Ganito yung kwento. Yung pag-aaral kasi ng tao, hindi naman talaga natatapos yan eh.
Wala naman talagang yung pag nakataas ka ng elementary, high school, college, tapos na. No. Sabi nga nila, learning, every day is a learning process. Okay? Every minute is a learning process. Katulad ngayon, nakikinig kayo, natututo kayo. Okay? Habang nagsasalita ako kayo, natututo pa rin ako. So, every day is a learning process. Lahat yan. Hindi pwede pa sila, natuto na ako, tama na, magaling na ako. No, walang ganung tao. Lahat, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, talagang nag-aaral tayo, natututo tayo. Kaya e-books yung atin para sa knowledge. Okay? So, balikan natin yung kanina, yung sinasabi na baka magsara. Okay, hindi tayo mag-focus baka magsara. Kasi yung iba takot talaga baka magsara. Ito na. Yung isa pang objection. Kung ako sasali, may invite pa ba ako? Paano ko lang ma-invite? Diba? Paano kung huli na ako? Yan, minsan, hindi natin kaya sagutin. Minsan dyan tayo discourage na eh. Okay? Kung ako ba sasali, paano kung wala ako ma-invite? Diba? Paano kung huli na ako? Okay, sabihin ko totoo ha. Kung ikaw sasali ngayon, at sinabi mo maubos na yung tao, wala ka na magiging problema. Bakit? Sigurado mo mayaman ka na eh. Sigurado kung bilyonaryo ka na. Bakit? 9 billion Facebook user. Diba? 9 billion Facebook user. Eh, basta tigpipiso lang eh. Ang commission mo eh. Pag naubos na yung 9 billion, eh, di may 9 billion ka na rin. Diba? Kung sa piso lang na commission mo, kung sabi mo naubos mo na pag-invite, 9 billion sa piso. Hindi ka ba kontento? O siguro naman, okay na sa'yo yun, di ba? Kaya lang, hindi na naman piso ang commission mo eh. Para sabihin mo maubos mo yung tao, at saka hindi ako naniniwala na maubos yun. Bakit? Sample. Sa isang bahay, ilan ba ang gas stove na kailangan? Di ba isa lang? Okay, isa lang ang gas stove. Pero, bakit sa napakadami-daming brand ng gas stove, merong Standard, may Asahi, may Hanabishi, may Mitsubishi, may Mitsubishi, hindi, sasakyan na pala yun. So, maraming brand ng gas stove. Pumunta ka na lang sa paggawaan ng gas stove. Bakit? Araw-araw, libo-libong gas stove ang ginagawa. Diba? Libo-libong ipinoproduce nila. Ibig sabihin, araw-araw, may bumibili ng gas stove. Samantalang sa isang bahay, isa lang gas stove, katulad nga namin, taon na eh. Diba? Taon na. So, ibig sabihin, sa araw-araw na yan, merong gumagamit ng gas stove kasi marami nagpuproduce eh. No? Kasi kung wala na talagang gumagamit, wala nang magpuproduce, wala nang kumpanya ng gas stove. Pero, hindi na ubos. Kaya, sa mundo, wala talaga yung sinasabi na saturation. Hindi ako kasi araw-araw may pinapanganak, araw-araw may nabubuhay, araw-araw may nangangailangan. Okay? Ang pinag-usapan natin, gas stove. Paano pa yung e-book? Paano may e-book? Ibig sabihin yung learning. Walang katapusan ng learning eh. Di ba? Walang katapusan. Kaya yung no such saturation, no such things na magkakaroon saturation sa mundo. Kasi araw-araw talaga may pinapanganak. Okay? So, huwag ka matakot dun sa kung ako sasali, baka wala lang mapasali. Kasi napakarami mong pwedeng pasalihin. Di ba? So, yun lang. And then, sa pag-achieve ng dreams kasi, doon tayo nangihina, doon sa mga objection na yan, nadi-discourage tayo. Bakit? Alam naman natin na binabato na tayo, papunta tayo doon sa ating pangarap. Okay, sinabi natin, sundan nyo sila, eto na, nagawa na nila, nakapunta na sila, nakarating na sila. Itinuturo nila kung ano yung gagawin natin, kung ano yung dadaanan natin. Tayo naman, habang nilalakad natin yun, natural naman na meron dyan ng babato, meron dyan ng i-criticize. Ang gagawin nyo, huwag nyo na lang pansinin, huwag nyo nang damputin pa yung bato, entertain sila, o kung ano pa, kasi naantala yung iyong success, pag-abot ng dreams mo. Naantala ka doon, gawin mo, dumiretso ka lang, huwag mo silang pakinggan, huwag mo silang pansinin. Okay? Kasi, yung tayo minsan kasi, ang Pilipino, ayon nga sa survey, kasi tayo masyadong sobrang madamdaming tao. No? Tayo masyadong yung maanong loob, mahina ang kalooban natin na madali tayong magdamdam, magtampo. Tulad yan, ano ba? Tayo, may invite tayo. Sali ka. So, ay, ayaw ko kasi ganito yan. Ay, ayaw mo. O, ganun tayo. Minsan, lalapit naman. Oy, classmate, sali ka. Sabihin na naman, ay, ayaw ko kasi walang pera. Ay, ayaw mo rin. Eh, ayaw ko na rin. Kasi wala ma-invite. So, ganun tayo mga Pilipino. Sobrang damdamin natin. Eh, pag ikaw ba, bukas, hindi ka naka-invite, no? Na-reject ka ng classmate.
Na-reject ka ng classmate mo. Bukas ba mahirap ka na? Na-reject ka ng friend mo. Bukas ba gusgusin ka na? Bukas ba taong grasa ka na? Wala ka na. Ang buhay mo, wala ng pag-asa. Hindi naman eh. So, ba't ka mawala ng pag-asa? Ba't madi-discourage ka kung hindi mo sila mag-join? Napakaraming tao na hindi yun na Facebook user. Diba? Hindi lang naman sila. So, ang gawin mo lang, patunayan mo sa sarili mo na ikaw mismo ang hindi titigil. Kasi along the way na ginagawa mo siya, yung SWA na yan, yung ginagawa natin sa business, hanggat nakikita nila, dyan pa sila nakakapag-decide na sumali sa'yo. Kasi ikaw mismo, nakikita nila, tuloy-tuloy mong ginagawa. Nangyari na sa akin yan. Okay, 8 months, balikan natin yung utang ko para quits tayo. Pag-join ko sa SWA, 8 months, grabe ang nangyari sa akin. Alam niyo bakit? Walang nangyari sa akin. Wala akong income within 8 months. Believe me. Weh, totoo? Yes. Totoo. Pagdating nag-join ako, September. Okay? September 2012. Pag-join ko, September 5. Okay? Yan, habang ginagawa ko si SWA, may mga nagdi-discourage sa akin eh. Naranasan ko na yan. Sino ka ba para imbitahin ako dito eh? Bantay ka lang ng computer shop. Wala ka rin dyan. Misis ko, wala ka lang income eh. Tuloy-tuloy ka pa rin dyan. Abono na ako sa kuryente, bla 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 bla. Puro ka chicks, puro ka Facebook. Oh, red check. Okay? Invite ako ng invite. Oh, friend, pasok ka, classmate. Oh, ano bang achievement mo? May magkano kinita mo? Magkano na may sasakyan? Ano ba? Wala may pakita. Red check. Okay? Wala. Within 8 months. So ngayon, ang ginawa ko, hindi mo nagpa-discourage eh. Wala nangyari sa akin dyan, yun nga lang, kasi nga wala rin naman akong ginawa. Tumigil ako. So, paano papasok? Okay? So, ang ginawa ko, sabi nung apply ko, aralin mo lang. Tingnan mo lang yung tingnan mo yung mga, i-post mo lang yung mga sinishare nila, ng mga ibang member, tingnan mo kung ano yung mga nasa timeline nila. So, ako naman, nakita ko, may mga check-in na. Okay? Meron ng $20. Okay? Wow, $20. Kala naman yan, na-inspired ako. Hindi. Kala nung apply ko, na-inspired na ako sa mga $20 na pinapakita nila. Hindi. Bakit? $20 lang yan eh. Samantalang magbubuti nga dyan eh, pag umikot eh, isang araw lang, kumikita na dito, 500 to 1,000. O, diba? Sabi niya, hindi ganun lang talaga. Sa umpisa, maliit lang. Pero lalaki yan. O, lalaki. Sige, lumaki ka. Kaya ako, inaawi ako ng misis ko. Tama na, ayoko na. So, sunod na naman. Sunod na ilang araw naman. Sabi ng apply ko, ito, tingnan mo to, Jeff Perez, tingnan mo, $3,000. $300. Yun yung kita ko ng post ng Jeff Perez. Hindi ko makilala kung sino yan dati. $300? Oh! $300? Kala niya mag-iisip ako, kala niya ma-inspired ako. Hindi pa lang na-inspired. Bakit? Kasi nga invite ka pa rin dyan eh. So, negative pa rin ako. Wala pa lang ginagawa. Invite lang yan. Pag na-invite yan, kikita talaga yan. $300. O, ikaw, bala ka. Sige nga, kaya mo trabuhin, sabi ni apply. Sunod, eto na. Talaga sobrang hirap ng buhay namin. $100 sa computer shop, as a manager, as an IT. Sabi nung apply ko, ay, grabe ito. Tingnan mo to. Denton Montejo. Sabi niya, Denton Montejo, tingnan mo to. $1,000. Yan. Nung time na yan, nakita ko, ay nag-isip na ako. $1,000 na eh. Iba na to. Parang bang, kinilabutan na ako. Sabi ko, oo nga, malaking pera na. $1,000 na yung nakikita ko. So, nag-isip na ako. Kasi una bakit? Wala akong matinong trabaho. Wala akong source of income. Wala akong dapat ipagmalaki sa sarili ko. Kundi, paniwalaan ko na. Ito, mga pinapakita sa akin. At the point of time, inaral ko na yung sistema. Okay, ulitin ko kasi English. At that point of time, I studied the system. Okay, system hindi sikreto. Inaral ko yung system. So, pinanood ko talaga video. Napakalupit. Johnny Bodegas. Yan. Yan yung video unang-unang napanood ko. Yan. Diyan talaga ako na, alright, thank you for watching this video. Yan, kung maalala nyo. Yan yung nagmulat sa akin. Yan yung nagbago na ng aking prinsipyo at pananaw. Kasi nakikita ko na yung earnings nila, totoo na. No? So yung mga discouragement na yan, binaliwala ako na yan. Dito na ako kasi nangyayari na sa kanila, ginagawa na nila eh. Nakukuha na nila. So inaral ko na yung sistema. Nung inaral ko na yung sistema na yan,
8 months yun na. After 9 months, January, September ako nag-join. October, November, December, January, February, March, April, May. Walang nangyari. June, nagkaroon ako ng first referral. Birthday ko pa, siguro. Pa-birthday sa akin, kumari ko, may nag-join, may naawa. Okay, $20. Wow! May $20 ako, tingnan nyo. Buksan ko yung account ko. Halika nyo, tingnan nyo, $20. Oh. Ano naman yun? Ilang buwan ka na ba dyan? 9 months. Ba? $20, 9 months. So ako naman, miss ko nga, no? Pero sige, tuloy lang. Kasi, inaral ko na yung sistema. Binago na ko yung mindset ko. Binasa ko na yung e-book. Think and Grow Rich. Yun, malupit. Yan. Inaral ko na yung binayaran ng aking apply, piso. Isa, Think and Grow Rich, oh. Pero piso, binago buhay ko. Di ba? Binago yung prinsipyo ko. Abutin yung pangarap. $20, ganun lang talaga sa simula. Kasi, parang, ano na ako, explain na ako, leveraging. Oh. Next, na nangyari sa akin, December. Oh. September, 1 year. Sobrang lang 1 year. Nag-cycle ako. Oh, nag-cycle na. Pag-cycle ko ngayon, $70. Tuwan-tuwa na ako ngayon. Diyan, tuloy-tuloy na ngayon. Ang ingay ko na ngayon. Post dito, post doon, share dito, share doon. Hanggang sa nakita siguro nung Jeffrey Perez na hindi ko naman kilala. Sabi niya, okay, itong taong to, biglang pumutok ah. Okay, $20, $90, tuloy-tuloy na. $90. In-invite niya ako, magkita tayo. Sino ka ba? Bakit ganyan na yung kita mo? So doon lang kasi, pinapakita na kapag talaga yung pangarap mo, tinuloy-tuloy mo, may mga tao namang handang tumulong sa'yo eh. May mga tao namang handang iangat ka rin eh. Pero kung pakainin mo yung mga tao na nagdi-discourage sa'yo, sila naman yung handang hatain ka pababa. So paano makuha yung dreams mo? Okay? So simple lang talaga. Aralin yung sistema, pakinggan yung mga taong nakarating na at nandun na sa taas kasi sila, tinutulungan ka nilang iangat. Ikaw na lang sa sarili mo talaga ang hindi naniniwala na kaya mo. Konting, hindi ka lang na-invite yung friend mo, ayaw mo. Yung kaklase mo, ayaw mo rin. Huwag ganun. Sarili natin mismo. Sabi nga, inspire yourself to inspire others. Okay, ulitin ko ulit kasi English. Inspire yourself to inspire others. Kasi kung hindi mo gagawing inspirado yung sarili mo, paano ka makakapag-inspire ng iba? Kung ikaw mismo lulog-lulog ka araw-araw, kung ikaw mismo, isang linggo wala ka lang nakuha, ayaw mo na. Isang buwan wala ka nakuha, ayaw mo na. Imagine, 8 months ako walang resulta. Diba? O, kaya ikaw, 8 months kasi dapat wala resulta. Hindi, ibig sabihin, kung pinagdaanan mo yung ganyan, sinasabi ko sa'yo, tuloy mo na, malapit ka na sa success. Okay? Aralin yung sistema, makinig doon sa mga taong nauna na, doon sa mga pioneer natin, doon sa mga millionaires natin, sa mga nagbibigay ng mga webinar na ganito, pakinggan nyo lang. Sundin nyo lang, aralin yung sistema at tuloy-tuloy nyo lang gawin. Walang mangyayari kung tayo palipat-lipat. Parang ako, walang matapos na course. Kasi nga palipat-lipat-lipat. Buti na yung pagiging artista ko, natupad ngayon pa. Diba? Kung wala ako sa SWAT, hindi ako nakita ngayon sa Facebook o sa YouTube. Diba? So, power, diba? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang tayo. Walang mangyayari na, nang titigil tayo. Wala talaga. Naranasan ko within 8 months na tumigil ako. Dahil sa mga criticism lang na yan, dahil sa mga discouragement lang na yan, dahil sa mga tao na hindi sila magbibigay ng pangarap mo. Hindi. Ikaw mismo. Ibibigay lang ni Niswa sa'yo kung hanggang saan yung effort at pangarap mo. Handang ibigay yan. Hindi yan titigil. Si Sir Francis Chavez, si Sir Jun Santillana, hindi yan titigil ibigay kung hanggang saan kalaki yung pangarap mo. Basta't alam nilang tinatrabaho mo. Okay? So, ganun lang. Siguro tatapusin ko yung aking seminar sa isang mixing kwento ulit. Okay? Dito sa ASWA kasi talaga, ang totoo niyan, marami na rin naman akong, dumating na rin sa point na talagang, na naghina na rin ako, na dumating na sa point na nagtatanong na bakit gano'n, ang dami ko naman na-invite, ang dami ko namang sinachat, ang dami namang nag-oo, nagpa-promise, pero wala. Dumating na rin time na 3 months, 0. So siguro, iniisip ko naman talaga, ang isang business kasi, hindi naman, ibig sabihin, laging palong-palo eh. Hindi man laging ang lakas eh. Dahil ako nagkaroon ng maliit na sari-sari store, may time na malakas, may time na mahina. So, ganoon lang business. Ang importante, ang tindahan mo or ang business mo, laging bukas. Okay? Paano kung sinabi laging bukas? Kasi paano kung sarap ka ngayon? Salib na may bibili. Nung time na may bibili na, sarado ka, doon pa nawala yung customer mo. Okay? So, lagi kailangan, tuloy lang.
tuloy-tuloy lang, walang titigil. Never give up, and aralin yung sistema, makinig, at sumunod lang sa tinuturo na apply. So, doon natin tinatapos ang webinar na to, at siguro may natutunan kayo kahit paano, and next webinar, sa mga susunod, sana magbigyan ulit tayo ng pagkakataon, magbigyan ng isang another topic, and maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pag-antabay, at power sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir JB. You're next. So thank you so much for that amazing webinar, Ronald Machete. Kumbaga, amazing lang, no? Kumbaga, sa nakwento niya, sa diniscuss na kanina, kumbaga, pag ordinaryong tao ka, pag ikaw yung tipong mabilis ka ma-discourage, hindi give up ka na kagad. Pero nakita mo naman sa ginawa niya, sobrang amazing lang na siya mismo nag-persevere, siya mismo tinuloy-tuloy niya lang. So, ikaw din mismo, kung sino man nakaka-experience sa inyo ng discouragement sa buhay, okay lang yun. Kasi normal yan eh. It is part to the journey of success wherein once na hindi ka naghihirap or hindi ka na-discourage, walang tao nag-discourage sa'yo. Ibig sabihin lang, yung ginagawa mo, karamihan ginagawa din ng iba. Kaya sila nag-discourage sa'yo kasi may potential ka, may ginagawa kang hindi nila kayang gawin. Kaya, syempre, normal, ang gagawin lang nila, crab mentality, hihilahin ka pababa. So, dinidiscourage ka na lang nila para ikaw mismo wala ka rin marating. So, hahayaan mo ba yun? Diba? So, thank you so much for watching, guys. See you next week once again. We will discuss another topic. Then, if ever, syempre, may natutunan tayo. Ano ba yung mga actionable tasks or actionable thing na kailangan mong gawin para ma-improve or malampasan mo yung discouragement sa buhay. So, comment down the section below, dun sa Facebook comment natin, yung natutunan mo dito sa webinar, and para ma-appreciate natin or para malaman din natin kung effective ba talaga or kung ano ba yung talagang nakuha mo dito sa webinar ni Mr. Ronald Machete. So, thank you so much, and once again, thank you Ronald Machete for your amazing and kind webinar today na wherein lahat kami na-inspire sa'yo. Kahit ako mismo na-inspire ka din sa'yo kasi nga, I can see myself within you na I know 2 to 3 years from now, or who knows, baka months na lang, ikaw na rin mismo susunod dito sa one of our millionaires dito sa Swapy. So, thank you so much.